Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating Itanong Mo Kay Buko episodes. Ito po yung seryosong version ng ating Itanong Mo Kay Buko program dahil meron naman tayong FB Live na medyo masaya at may mga papremyo, Pechay. Tama diba? yan, oo. At ito yung specific lang tayo sa isang topic para mas maintindihan ng ating mga kababayan. At ngayong araw nga na ito, sa episode na ito kuya, ang topic natin ay yung local budget process. Oo, napapanahon ngayon yan, Pechay. Yes, gawaan ngayon ng budget ng barangay. Budget din ng bayan at saka lungsod Yan. at panlalawigan. Yan, tama. Pareho po kasi kaming mambabatas. Local legislators. Si Pechay, board member sa province. Ako po, konsihal sa bayan. At ngayon nga po ay panahon ng paggawa ng budget. So nais natin maintindihan din ng ating mga kababayan, paano ba ginagawa yung budget o yung budget ordinance ng barangay, bayan o lungsod o Lalawigan. panlalawigan. Mga local government budget. Correct. So umpisahan natin, sino ba, Attorney Buko, yung gumagawa o yung naggagayak ng budget ng barangay, ng bayan, ng lungsod, ng ano? Okay. Sa barangay, si kapitan at saka yung treasurer, no? At ito'y pinagtitibay ng kanilang sangguniang barangay. Sa bayan, si mayor ang gumagawa, no? At yung kanyang local finance committee. Ganoon din sa lungsod. At ganoon din sa province. Si governor yon at ang local finance committee niya at hinahain nila yung executive budget. Yun ang tawag doon. Executive budget sa sanggunian. At ang deadline dyan ni mayor, ng local chief executive, ni mayor, ni governor, ni kapitan, ay October 16. So dapat by now, October 26 na yata ngayon. Nakasubmit na sila. Nakasubmit na dapat sa sanggunian. Correct. So timing talaga ito. Kasi ngayon, ang yung mga konsihal dyan, mga kagawad ng barangay, mga bukal, naghahanap ngayon yan ng mga paraan para mabusisi ang budget. So ito ngayon yung napapanahon na pag-usapan natin, yung the local budget process. Yan. So nabanggit mo na yan. Ano ba kuya yung nangyayari sa budget making process? Paano ba yung preparation dyan? Okay. So ngayon meron tayong pinrepare na screen. Papakita natin yung budgeting cycle. Ayan, so nawala muna tayo sa eksena. Tingnan nyo mabuti yung ating budgeting cycle. May mga bilog-bilog dyan. Makikita ninyo yung kulay blue as yung budget preparation. Correct. Yan ang gumagawa niyan si mayor, yung local chief executive at yung kanyang treasurer or local finance committee. Pupunta ngayon sa budget authorization, which is yung sanggunian. Sila yung mag-o-authorize, no? Sila yung magsasabi kung tama ba yung paglalaan na pinopropose ng local chief executive, and then budget review. Iaakyat sa mas mataas na sanggunian. Yung budget ng barangay, re-reviewin ng bayan at lungsod. Yung budget ng bayan at lungsod, re-reviewin ng panlalawigan. Yung bang pag-review na yan, kuya, yung period ng pag-review, meron bang date lang yan? Oo, meron yan. Mamaya, papakita ko sa inyo yan, yung period, no? After kasi ng budget review, budget execution. Kapatupad na, and then budget accountability. Sabihin, kailangan mong i-liquidate sa COA kung saan mo dinala yung pera ng barangay o ng munisipyo, bayan. Alam mo kasi, Pechay, kaibahan sa private corporation. Sa private corporation, yung perang nakalaan, naka-budget, as much as possible, dapat wag babawasan. Dapat bawasan ng expense para may matira. Yun ang savings, yun ang income. At magaling kang leader sa private corporation pag meron kang mataas na savings, mataas ang income. Pero sa gobyerno, baligtad. Kailangan yung perang nilaan, maubos mo lahat. Kasi public service dapat, serbisyo publiko. Tama. Hindi dapat negosyo. Hindi dapat kumikita ang mga nasa gobyerno. Kaya kung ang isang departamento binigyan ng 10 milyon at isang taon na nakalipas, wala pang 1 milyon na ubos. Susunod na taon, babawasan yun. Correct. Dahil mababa ang kanyang absorptive capacity. Ayun. Hindi niya kayang umubos ng budget na nilaan para sa kanya. Ayan. Okay, Ayan. Kuya Buko. Ano ba yung mga basic parts ng local budget? Una, dito sa budget preparation tayo, Pechay, papakita natin yung screen sa kanila. Executive budget yan, ito July 15 to October 15. Tina-transmit sa sanggunian by October 16, no? Merong 2 parts ng budget. Ito yung tanong mo, no? So sa budget, meron tayong estimates of income at meron tayong expenses. Sa makatwid, pag tiningnan ninyo yung budget ninyo, either barangay, bayan, lungsod, panlalawigan, dalawa lang lagi ang hahanapin mo. Saan manggagaling ang pera at saan ito dadalhin? So yun dapat ang maging malinaw sa sino mang nagre-review o nagre-revisa ng LGU budget. So ang tanong mo kanina ay yung mga bahagi
lahat ng budget, bayan, lungsod, barangay, probinsya, nahahati lamang sa tatlo ang kanilang gastos. Una, tinatawag nating PS. PS. So kanina, di ba, income, expenses. Yung expenses nahahati sa tatlo. So PS, personal services. So lahat ng tungkol sa pasweldo ng empleyado, benepisyo ng empleyado, bonus, insurance, premium, overtime, retirement, dyan yan. Sunod naman, meron tayong tinatawag na MOOE or Maintenance and Other Operating Expenses. Diyan papasok yung mga taunang pinopondohan ng LGU. So yung mga traveling, supplies, communication, materials, etc. Minsan, alam mo, Pechay, yung mga job order at saka casual contractual, diyan pinapasok yan sa MOOE. At susunod, capital outlay, mga pagawain. Yan yung pagbili ng lupa, pagpapadevelop ng lupa, pagpapagawa ng mga kalsada, ng mga barangay hall, clinics, etc. So ito ang bahagi ng isang annual budget kung tawagin natin. Ha? Meron tayong mga specific na portions ng budget, Pechay. Halimbawa, hindi po pwedeng lumagpas ang PS limitation. Yung pondong ilalaan mo sa pasweldo, hindi dapat lumagpas sa 55% ng iyong budget. Yan. Depende sa klase or classification ng LGU. Dapat meron ding 5% nakalaan sa calamity fund at meron ka rin dapat nakalaan na 20% ng iyong IRA nakalaan para sa development plan o mga pagawain. At ganoon din yung 2% na share sa real property taxes ang panggagalingan ng tinatawag nating discretionary fund or intelligence fund ng mayor or governor. So, technically, alam mo, ang batas mahigpit sa paggawa ng budget. Meron ng talagang mga nakalaan na kung saan ito dadalhin. Sa budget authorization, ang sangguniang bayan ang magpapatibay. At dapat, by November 17, napagtibay na nila yan. Kasi kung hindi, baka ma-reenact yung kanilang annual budget at didiscuss natin mamaya kung ano yung reenacted budget. No? Ayan, Kuya, paano naman ba yung review ng appropriation ordinance o yung budget ordinance? Paano ba yan dumadaan sa review? Okay, depende kasi kung sino ang gumawa ng budget, no, Pechay. So halimbawa, pagka ang gumawa ay bayan at lungsod, dadalhin sa inyo, sa Sangguniang Panlalawigan. At sa ilalim ng Local Government Code, Section 327, merong 90 days ang Sangguniang Panlalawigan para i-review yung ordinansa. And kung sa loob ng 90 days na ito ay no action ang Sangguniang Panlalawigan, the budget ordinance shall be deemed to have been reviewed in accordance with law and shall continue to be in full force and effect. Ibig sabihin, Pechay, kahit nasa inyo yung budget, habang nire-review ninyo, pwede nilang gastusin. Kasi ang nakalagay, shall continue to be in full force and effect. Sa makatwid, kahit habang nire-review ng panlalawigan ang budget ng bayan at lungsod, pwede nang gastusin. Ganon din sa barangay. Habang nasa sa inyo, habang nasa sa bayan o lungsod, yung budget ng barangay ganon din, no? Kung ayaw ninyong ipagastos sa kanila yung budget habang nire-review ninyo, dapat sulatan ng treasurer yung munisipyo at sabihin, wag nyo munang gastusin. And upon receipt of such advice, the municipal treasurer shall not make further disbursements. Pero hindi nyo ginagawa yan. Takot kasi kayo ma-zero dun sa bayan na yun. Kaya pagka binigay sa inyo yung budget, halos lahat naman ng nagbibigay sa inyo, pinapasamin nyo budget, di ba? Kasi nga, natatakot tayo sa mga botante dun eh. Pero ang totoo niyan, may kapangyarihan tayong ipahinto ang paggastos. Lalo na kung mali ang paglalaan ng pondo. Yan. Dumako naman tayo dun sa period of review. Pwede bang mag-exceed yung sanggunian na nagre-review dun sa 60-day or 90-day period na review? 60 days pagka barangay budget ang nire-review, 90 days para sa sangguniang panlalawigan na nire-review yung budget ng bayan at lungsod. Ang tanong mo, paano kung mag-exceed? Yan. Meron tayong PowerPoint presentation. Ayan, no? So, pag lumagpas sa 60 days or 90 days, ang sabi ng DILG, sa kanilang DILG opinion, yung iba kasi nire-refer refer sa committee or refer sa legal, lumalagpas na yung 60 days saka 90 days, Pechay. Sabi ng DILG, maglalapse na yon. Kasi hindi katwiran na nirefer mo sa sanggunian, nirefer mo sa committee, nirefer sa legal. Basta tatakbo na yung 60 or 90 days na yon from receipt ng sanggunian. Pag hindi nyo inaksyonan, at ang action dito ay either pagdibayin or ibalik. So, kung hindi mo pinagtibay, deemed approved yan after the period of review.
Okay. May limit ba sila, kuya, sa pagbibigay ng personal salary o yung pag-increase ng salary? May limit ba yan? Okay. Alam mo, yung limit na yan, PS limitations ang tawag dyan. Ito, papakita ko sa screen. No? What are the limits on salaries or PS limitation? Sa ilalim ng local government code, kung ikaw ay kung ikaw ay first to third class municipality or LGU, city or province, 45% lang ng iyong budget ang pwede mong gamitin sa pasweldo. Yung 55%, all other expenses. Pero kung fourth class and lower ka, pwede mong gamitin up to 55% of your budget na pasweldo or PS, meaning salary for contract, etc. Pero sabi ng DBM ngayon sa latest na circular nila, March 31, 2008, hindi dapat isinasama sa limitation yung salary for contract of services and job order. Kaya ang ginagawa nila, ikinakarga na yan sa MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Yan. Oo. Ano ba talaga ang dapat na gamiting basihan sa paggawa ng local budget, kuya? Oh, yan, marami kasi nagtatanong niyan, Pechay. Saan ba kinukuha yung mga datos na nandyan? At marami sa mga kakilala kong konsihal, kagawad, bukal, hindi binubuksan yung budget. Kasi takot silang basahin, ang kapal-kapal kasi, 'di ba? Ito, meron tayong ginayak dito under section 317. Nanggagaling yan sa mga panukala ng bawat department head. Yung mga department head, dapat on or before July 15, meron silang panukala ng budget para sa kanilang departamento. Ibibigay nila yan sa local chief executive, sa kanyang administrator, either provincial or city or municipal administrator. At siya ang magsasama-sama nun para mabuo yung executive budget. Siyempre, magbabawas-bawas siya kung tingin niya lalagpas na sila sa estimated income. Kasi nga, Pechay, zero budgeting tayo eh. So, ibig sabihin, kung magkano yung papasok na income, dapat yun din yung iyong paglalaanan ng gastos. So, hindi dapat sobra. Kasi kung sobra sa income, yung expenses, mas malaki gastos kaysa sa kita, and zero, deficit spending ka. Mangungutang ka para mapondohan mo yon. No? So, nabanggit mo kanina, kuya, na ang gumagayak ng budget ay yung local chief executive or yung punong barangay at treasurer or yung mayor. Ngayon, pwede ba na yung sanggunian na nagre-review dun sa budget ordinance, i-increase yung budget na proposed or i-decrease yung budget na proposed? Tingnan muna natin kung paano ba ginagawa yung budgeting process. No? So, nagsisimula ito sa Local Development Council. So, bawat LGU may Local Development Council. Sa paggawa ng LDC under Section 109 ng Local Government Code, gumagawa sila ng pangmatagalan, yung tinatawag na Local Development Plan or Comprehensive Development Plan. Ito yung good for 3 years. Tapos, Annual Investment Plan, which is good for 1 year. So, ang gumagawa niya yung Local Development Council, yan yung binubuo ng mga kapitan. Sa bayan, yung mga kapitan, tapos yung chairman ng Appropriations Committee, yan yun, no? Pagkatapos dyan, Pechay, ang susunod ay dadalhin sa sanggunian. At yung sanggunian, pagtitibayin yung resolution adopting the annual investment plan or yung comprehensive development plan. At doon naman gagamitin, doon ibibigay kay mayor or kay governor. Pwede niyang i-approve, pwede niyang i-veto, pero usually ina-approve niya yan kasi siya naman ang chairman ng Local Development Council. Pag yan na-approbahan na, dadalhin sa Local Finance Committee. Yung Local Finance Committee ngayon ang maghahanap ng pondo para mapondohan yung AIP. Yung AIP, good for 1 year. Pero yung AIP, Pechay, Annual Investment Plan, wish list, mga gustong pondohan, bagamat wala namang pondo. Pagka nakakuha na ng pondo, usually, konti ang pondo, marami yung AIP, pero limited yung pondo. Yung mapopondohan lang sa isang taon, ang lalabas sa annual budget. At yung proposed budget ang pagtitibayin ng sanggunian, na siya naman dadalhin sa mayor or sa governor para kanyang lagdaan or i-veto. Ayan. Yun na nga, kuya, yung tanong ko. Pwede bang i-increase o i-reduce nung sanggunian yung proposed budget? Actually, Pechay, hindi nila pwedeng i-increase. Kasi, kung ang estimated income ay 100 million, ang gagawing expense ay equivalent to 100 million. So, hindi ka pwedeng tumaas doon kasi lalagpas ka sa estimated income mo. Magkaka-deficit spending ka. Pwede mong i-reduce. Under Article 415 of the Implementing Rules and Regulation ng Local Government Code, nakalagay doon na sanggunian may reduce the executive budget. Pero they cannot increase because that will result in deficit spending. Yan.
Ano ba, Kuya Buko, ang vote required sa sanggunian para makapagpasa ng isang budget ordinance? Yan, madalas na tanong yan sa'yo ng mga Oo. sanggunian eh. Ilang boto ba ang kailangan nila para makapagpasa ng budget ordinance? O, tingnan natin yung sinasabi ng implementing rules, no? Sa ilalim ng IRR, maliwanag ang Article 107 eh. Nakalagay niya, dalawang bahagi. Yung first part, basta ordinansa o resolution, ang kailangan mo lang ay simple majority. Nakalagay, majority of the members present, there being a quorum. So, sa isang sangguniang bayan na mayroong 11 miyembro, di ba? 11 eh. 10 konsihal, tsaka si vice. So, 11. Ano ang majority ng 11, Pechay? So, pagka 11, ang majority mo doon ay 6. Di ba? Pag may 6 ka, may quorum ka na. Ano ngayon ang majority ng 6? 4. So, pag may 4 na nakaboto, Pechay, approve na yung ordinance o resolution, basta may quorum. Pero pag daw budget, nakalagay sa second paragraph, any ordinance or resolution authorizing or directing the payment of money or creating liability shall require the affirmative vote of a majority of all the sanggunian members. Ito yung tinatawag nating qualified majority. So yung sa taas, simple majority, yung sa baba, qualified majority. Ibig sabihin dito, kung ang majority ng 11 ay 6 dapat ang bumoto dun sa budget ordinance. So, kung yung 6 ang boboto, kailangan 7 sila lahat doon kasi si Vice hindi makakaboto. So, dapat 7 ang present, 6 ang boboto para pumasa ang budget under the implementing rules. Kaya lang, Pechay, may DILG opinion noong 2016 na nagsasabi na simple majority lang pati yung budget. So, obviously, itong DILG opinion na ito ay inconsistent with the implementing rules. Kaya ang nangyayari, pwede mong gamitin ito kung ikaw ay nandun sa poder, sa grupo na konti ang bilang at simple majority lang. Sa oposisyon ka naman, pwede mong gamitin yung kabilang opinion, provision ng batas. Dahil magkaiba ito, dito karaniwan nagkakaroon ng kasuhan. Yan, oo. Kasi dalawa yung legal basis na pwede nilang Oo, gamitin na kaya magkaiba. Magkaiba. Oo. Oo. Pero tayo, ang sinusunod natin dyan, yung implementing rules. Kasi yun ang nakalagay sa budget manual eh. Correct. Oo. Ano ba yung period for enactment ng annual budget, Kuya? Marami nagtatanong, kailan ba nare-reenact ang budget? No? Kailan nare-reenact? Tingnan natin yung batas. Under Section 323 ng Local Government Code, nare-reenact ang budget kung hindi ka pa rin nakakapagpasa ng budget pagpasok ng bagong taon. At merong 90 days yung sanggunian para ipasa yung budget within that period. Dahil kung hindi, marire-enact ang inyong budget. Yan. So, pag nare-enact, ayan o, nakalagay, pag nare-enact, yung pera lang para sa pasweldo ang mabibigay sa'yo. Lahat hindi mo na magagastos. Kaya talong-talo at mahihirapan ang isang nakaupong mayor or governor pag re-enacted ang budget. Correct. Kasi wala kang mapopondohan, wala kang program, wala kang development fund, wala kang mga pang-scholar, wala kang pang AIX, Aid to Indigents in Crisis Situation, AIX. Wala kang pantulong na ganun pagka re-enacted ang budget. Okay, Kuya. Para saan naman ba yung supplemental budget? Kailan ba pwedeng mag-supplemental budget? Kasi di ba, ang pondo ng LGU, hindi pwedeng gamitin hanggat hindi na ilalaan. Kailangan may appropriation. Pero ang appropriation for 2021, ginagawa pa lang ng 2020, October. Sa makatwid, pag sarado ng libro ng December 2020, may mga pera pang naiwan na hindi pa nailalaan. Dahil hindi naman nila alam na darating pala yung ganung pera, na makukolekta pala nila ng last quarter yun. Kasi October, November, December, 3 buwan pa yun. Correct, no? oo. May papasok pang pera doon. Saan mo dadalhin yun? Hindi mo naman pwedeng gastusin hanggat hindi na ilalaan. Kaya pagpasok ng January, pwede ka ngayong mag-supplemental budget. Ibig sabihin ng supplemental budget ay maglalabas ka ng karagdagang pondo na hindi nakasama sa annual budget. At pwede mo lang gawin yan pag merong actual na pondong dumating na hindi kasama sa annual at merong calamity or merong urgent necessity na kailangang magdagdag ng pondo. Yan. Okay, Kuya Buko. Pwede ba na yung approving local chief executive, dahil siya yung huling-huling pipirma, di ba? Pwede ba yung mag-item veto siya doon kung may hindi siya gusto doon sa budget ordinance? Ordinarily, pag ordinansa, pwede lamang aprubahan or i-disapprove in whole. As a general rule, hindi pwedeng mamimili lang si mayor na ayaw niya. Pero pag budget ordinance, pwede ang tinatawag nating item veto. Sa ilalim ng Article 109 ng Implementing Rules ng Local Government Code,
the local chief executive, the mayor or the governor, pwera lang si punong barangay kasi si punong barangay walang veto power. Pwede siyang mamili ng item doon sa budget na ayaw niya. At pagka ito ay vinito niya, yung item na ito, ang mangyayari, yung item na yon, kung ano ang pondo last year, yun ang magiging pondo next year. Kasi pwede siyang mag-item veto. At nakalagay dyan, the item or items in the appropriations ordinance of the previous year corresponding to those vetoed, if any, shall be deemed reenacted. Yan, balik tayo. Ano naman ba, Kuya Buko, yung tinatawag na intelligence fund? At may limitation ba dyan sa intelligence fund? Alam mo, yung intelligence fund, pag ginanap mo yung budget, wala naman nakalagay na intelligence fund. Hindi mo makikita yung salitang intelligence fund. Ang nakalagay doon ay discretionary fund or yung confidential funds, no? Or local peace and order fund. Ito ay 2% ng actual receipts derived from the basic real property tax. Pero dahil mahirap computein yan, dahil hindi mo alam kung ilan ang papasok na real property tax, gumawa ng bagong panuntunan ang DILG. Nakalagay sa kanilang memorandum, this is 30% of the peace and order allocation or 3% of the annual budget, whichever is lower. So, pagpalagay mo lang yung 3% ang lower. So, kung ang budget ng Kapitolyo, ng Bulacan, halimbawa, ay ilang magkano na ba budget nyo ngayon? Nasa 3 billion na ata. Mga 4 na siguro kasi 3 billion ng panahon namin. So, kung mga 4 billion kayo, 3% nun. So, 120 million. 3 times 4 is 12 eh. Diba? So, mga 120 million ang intelligence fund. Ang laki pala, Kuya, no? Malaki talaga. Okay, Kuya Buko, paano naman ba mamomonitor ng sanggunian yung tamang paggamit o pag-disburse ng pondo? Okay. Merong provision sa batas. Ayan, i-flash natin sa screen. Section 346. Nakalagay dyan na dapat may trial balance na dokumentong ibinibigay ang COA, ang local accountant, na dapat ibinibigay sa sanggunian. At doon makikita kung magkano ang balanse sa bawat item na nakabudget. So kung ang nakabudget halimbawa sa gasolina for the whole year ay 1 million. So dapat every quarter, every month pala, tuwing katapusan, makikita kung magkano balanse ng 1 million na yun. Para makita kung magkano gasolina ang nagastos kada buwan. So the sanggunian can monitor how the funds are disbursed and whether they are properly disbursed by looking at the trial balance or yung report or statement of receipts and expenses every month. Ito yung magagaling dapat sa accountant. Yan. Kung may makita sila nga improper disbursement ng pondo, sino ba mananagot? Sa ilalim ng batas, Pechay, tingnan natin yung batas, no? Ito, Section 340. Ang mga mananagot ay yung mga pumipirma sa cheque. Yung mga persons accountable. Si mayor, si governor, yung treasurer, and other local officers, kahit hindi sila accountable officers, mga sanggunian members. Si budget, kahit hindi sila accountable, basta through their participation, na ipapasa yung budget. Mga sanggunian members, kasama kayo. So, pagka mali ang paggamit, kasama kayo kasi kayo nagpondo, kayo naglaan. Yan. So, kailangan maabsuelto mo ang sarili mo. So, nakalagay sa batas, ito, tingnan natin, no? Section 342, para maabsuelto mo ang sarili mo, you should object in writing. Hindi sapat na hindi ka bumoto. Hindi sapat na tumahimik ka lang. Nakalagay sa Section 342, dapat you must register your objection in writing. In writing pala dapat. The local treasurer, accountant, budget officer, or other accountable officer shall not be relieved of liability unless na sila ay nag-object in writing. Pwede bang gamitin, Kuya Buko, nung local chief executive yung annual budget na continuing authority para maka-enter siya into new contracts na hindi na kailangan ng prior authorization ng sanggunian? Bigyan kita ng background, Pechay, bago natin tingnan yung screen. No? Sa ilalim ng Local Government Code, Section 22, Paragraph C, bago pumirma ang mayor or governor ng kontrata, kailangan may prior authorization ng sanggunian. Yung ibang mayor at governor, hindi na humihingi ng prior authorization. Ang ginagamit nilang dahilan, nasa budget naman eh. Naka-budget na. Naka-budget naman. At approved na ng sanggunian. Approved na. At yun na raw ang kanilang authorization. Pwede ba yun? Ayan. Sa ilalim ng Local Government Code, tingnan natin.
Meron kasing kaso yan, Pechay, no? Yung Kisumbing versus Governor Garcia, kung saan nasuspindi ng ombudsman si Governor Garcia. Governor Gwen Garcia ng Cebu. Sabi ng Korte Suprema, hindi ka pwedeng lumagda sa anumang kontrata nang walang prior authorization. Ngayon, hindi na kailangan ng prior authorization kung yung budget ay merong specific item patungkol dun sa paggagastusan mo. Halimbawa, nakalagay doon, school building, barangay poblasyon, 3-story, 4 million pesos. Hindi mo na kailangan ng prior authorization kasi nakalaan na, very specific. Pero kung nakalagay sa budget ay for school buildings, 20 million. Hindi nakalagay kung saan, hindi nakalagay kung ilan, hindi nakalagay kung gaano kataas. So, magkakaroon ng discretion yung local chief executive na siya magdesisyon. Bawal yun. Kailangan ng prior authorization. Kung hindi, makakasuhan yung local chief executive. Yan, balik tayo. Okay. Kung ang term naman dun sa annual budget ay consultancy services, kailangan pa rin ba ni Mayor ng prior authorization ng sanggunian bago siya mag-enter ng contract as a consultancy services? Alam mo, Pechay, bago natin tingnan yung screen, kukwento ko lang sa'yo, no? Yung ating mayor sa isang bayan sa Bulacan, no? Si Mayor Hermar ng Norsagaray, nakasuhan sa ganyan eh. Dahil ang nakalagay sa budget niya ay consultancy services. So dahil sa tingin niya, very specific na yan eh. Hindi na siya humingi ng prior authorization bago siya pumirma ng kontrata sa mga consultant niya. Ang katwiran niya, nasa budget niya eh. So sabi nung nagdemanda, lump sum yan. Hindi nakalagay kung ilan, kung magkano, etc. Alam mo ba na nasuspindi siya ng ombudsman? Natalo siya sa Court of Appeals. Pero umakyat sa Supreme Court at ang sabi ng Korte Suprema, ito, hindi na kailangan ng prior authorization. Tama si Mayor Herma. Kaya binalik siya eh. Bago maghalalan. Nung 2018 lang yan. No? Kaya nakaupo siya ngayon. Nanalo siya ulit. No? Sabi ng Supreme Court, kasi kami abogado niyan. Oo. Sabi ng Supreme Court, the line item consultancy services in the MOOE budget is already specific. So, hindi na kailangan pa ng panibagong resolution galing from the sanggunian. Ha? So, maliwanag na maliwanag dyan. Balik tayo. Okay, may limit ba yung pag-hire ng consultants ni Mayor? Oh. Well, ang limit dyan ay yung budget. No? Ito, pakita sa screen. No? Ang limit lang dyan, budget. Kasi wala namang ibang limit eh. So, una, hindi siya pwede pumirma ng walang prior authorization at kailangan may budget siya. Ito kasi, hindi ito appointment eh. Ang kailangan niya ay MOA or contract. So, kailangan may prior authorization or at least nakalagay dapat sa budget na meron siyang pondo for consultancy services. Yan. So, balik tayo. Okay, wala palang limit. Ang limit pala yung budget. So, sino ba yung mga pwedeng i-hire na consultants ni Mayor? Yung bang natalong kandidato nung eleksyon, pwedeng ma-hire na consultant? Yan. Meron kasing batas na nagbabawal, di ba? Na pag-hire, pag natalo ka sa eleksyon, 1-year ban kung tawagin nila. Alam mo, Pechay, wala kasing employer-employee relationship yung consultant at yung LGU. Hindi sila tinuturing na empleyado ng pamahalaan. Dahil hindi sila empleyado, hindi siya public office. Sa makatwid, kahit natalo sa halalan, pwedeng i-appoint na consultant. No? Yun nga lang, ang limitasyon nga lang dyan, bawal yung kamag-anak. Pero pwede kahit natalo sa halalan. Yan. Ito, yung Dator versus Ombudsman. Sabi ng Korte Suprema, bawal mag-appoint ng mga kamag-anak up to the 3rd degree of consanguinity or affinity. Yan. Yan. Kung ang local chief executive pwede mag-hire ng mga consultants, yung vice governor ba may kapangyarihan din na mag-hire ng consultants? Pecha, yung vice governor at saka vice mayor meron din. Sabi ng Supreme Court sa kaso ng Vicencio versus Villar, ayan, naka-flash sa screen, no? Kung ano raw yung kapangyarihan ng mayor na pagkuha ng kanyang consultant, si vice din, may ganun parehong kapangyarihan. Pero kukunin niya ito sa kanyang pondo. At pareho ng requirement sa mayor or governor, kailangan din ng prior authorization from the sanggunian kung hindi specific yung item sa budget. Yan. Yan. Let's go back. Okay. Ano naman ba yung tinatawag, Kuya Buko, na 20% development fund? At ano ba yung guidelines ng paggamit nitong 20% development fund? Yan. Ito na yung huling topic natin, Pechay, kasi mahalaga to, no? Pati sa mga nasa barangay, nasa bayan,
Yung 20% development fund, ito yung mga nakalaang pondo sa para pagawain. Pero nangyayari, nagiging parang personal fund ni mayor or ni governor or ni kapitan. Kung ano-ano mga kinakargang expenses dyan sa 20% na yan. Kasi para bang, akin to eh. Ako bahala dito, no? So, gumawa ng guidelines ang DBM at DILG na sinasabi nila na hindi dapat gamitin ang 20% development fund sa mga sumusunod. Ito, pa-flash ko sa screen, no? Ayan. The following expenses shall not be paid out of the 20% development fund. Una, yung mga cash gift, bonus, food allowance, medical assistance. Kasi dapat yung mga bonus na yan, cash gift, dapat yung kinukuha sa PS. At yung mga supplies, meetings, uniforms, communication, water, light, dapat kinukuha yan sa MOOE. Di ba, pinag-usapan natin kanina, tatlo yung bahagi na expenses, PS, MOOE, capital outlay. Hiwalay pa tong 20% eh. So sabi ng Supreme Court, dapat yung mga yan, pati yung salaries, wages, overtime, traveling expenses, hindi dapat kinukuha yan sa 20% development fund. Yung registration or participation fees in trainings and seminars, hindi rin dapat kukunin yan sa 20%. Dapat yan MOOE. Yung construction, repair, refinishing of administrative offices, yung barangay hall, munisipyo, mga offices, dapat kunin yan sa capital outlay. Yung purchase of office equipment, furniture, dapat yan sa capital outlay. At yung maintenance or purchase of motor vehicles, dun din yan sa capital outlay, hindi sa 20% development fund. Yan. Balik tayo. So, malinaw, kuya, kung ano yung mga hindi dapat ikarga sa 20% development fund. Pero ano ba usually yung mga ikinakarga dyan sa 20% development fund? Dapat yan pagawain eh. Sa barangay, halimbawa, yung asphalting, road repairs, dapat mga ganong pagawain, mga proyekto, or yung mga tipong street lights, yung mga ganyan, di ba? Or pagpapamigay ng mga food packs, yan. So, depende sa priorities ng LGU. Pero at least maliwanag dito, pag ikaw ay nasa sanggunian ngayon, barangay ka man, bayan, lungsod, or palalawigan, meron ka na ngayong basihan para busisiin yung budget. Alam mo na ngayon yung basics. Alam mo na kung ano yung tatanong mo at paano mo sisilipin kung sumusunod ba o hindi sa batas. Ayan, oo nga. Maraming salamat, Kuya Buko. At sana maraming natutunan yung ating mga kababayan tungkol sa local budget process. Maraming salamat po. Ito po ang aming serbisyo publiko. Ang pagtulong po namin sa aming pagbibigay ng kaalaman. Sana po ay nakatulong kami sa kahit hindi kayo miyembro ng sanggunian, yung mga may interest na tingnan ang mga local budget, alam na ninyo ngayon kung ano ang hahanapin, ano ang mga bawal, at ano ang inyong babantayan. Hanggang sa muli po nating episode, pag meron kayong mga katanungan sa usaping legal, huwag po ninyong kalilimutan, itanong mo kay Buko. Maraming salamat po.